Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po uli ang inyong abang lingkod, JDB. Pag-usapan natin ito. Um, si Marcoleta po, no, sinasabi niya na kapag ka natuloy daw po itong impeachment, no, musad, eh, gusto niya, sabi rito ni Jason sa impeachment lawyer ni Inday Sara. Wala pa, assuming. No? Congressman Rodante Marcoleta ng Sagip Party List. Ano, handang maging abogado ni Vice President Sara Duterte sakaling matuloy ang impeachment proceedings sa Justice Committee ng House of Representatives. Ayun. So, gusto niyang, 'di ba? Siya yung maging tagapagtanggol doon ni VP Sara. Actually, ang tanong, eh, uubra bang maipagtatanggol niya doon si VP Sara? Kasi pagdating po doon sa Justice Committee, unang-una, tanggal na siya roon sa Justice Committee. Hmm. 'Di ba? So sino doon yung mga pupuwede na magtanggol sa kanya, kay Sara? Ang maganda pa nito, ang isang nakita ko pa nito, doon sa impeachment ni Sara, sa impeachment proceedings mismo, sa actual na impeachment sa Senado, siya rin daw ang magtatanggol kay Sara. Alam niyo hindi niya ho puwedeng gawin 'yun. Bakit? Unang-una, bawal po sa kanila bilang nakaupo pa sa puwesto ay gaganapan ng isa pang trabaho. So kinakailangan po niya na mag-resign. Iiwan ba niya yung kanyang party list? Hmm. So kung dito sa Justice Committee, maaaring puwede niyang gawin 'yun, pero ang tanong, 'di ba, ano ang igigiit dito ni Marcoleta? Tradisyon lang po, walang ibang depensa eto hong si Marcoleta diyan po sa issue sa pera na sa confidential funds, even regular funds do'n naman sa office of the sa Department of Education, 'di ba? Ang lagi lang nitong sinasabi ni Marcoleta ay hindi kinakailangang, i-scrutinize ang Office of the Vice President. Katulad ng Office of the President na meron kasi silang, tradisyon, 'di ba? Meron daw silang tradisyon na nakagisnan. Alam niyo hindi ho ako pabor doon. At ang mga kasalukuyang mambabatas ay hindi rin po pabor do'n. Tingnan niyo ha, bakit hindi mo i-scrutinize ang Office of the President? Ba't hindi mo i-scrutinize ang Office of the Vice President? Papaano kung magnanakaw ang nakapuesto at pinagnanakawan tayo ng pondo, 'di ba? Trabaho po ng Kongreso na asikasuhin 'yan. Sila ang nag-i-scrutinize ng budget, pag-submit ng pangulo within 30 days upon opening, 'di ba, ng sesyon, ay kinakailangan mag-submit nito sa kanila. So kung ano yung hinihingi nila sa kabuuan na request, sila ho ang mag-i-scrutinize. Katulad nung nakita ng House Committee, 'di ba, doon sa budget briefing nila kay Sara, na ayaw matanong, pumunta doon para lamang sa kanilang tawag dito, ang gusto niya, ang sagutan lang is yes or no pagdating doon sa kanilang requested budget. Doon pa lang sa requested budget for this year, ayaw nang matanong. Bakit? Anong dahilan? At sa kanya, huwag na raw tanungin. Katulad dito sa Office of the President na ilang minuto lang ang itinagal, parang 30 minutes lang yata nun etong sila E.S. Bersamin, aprobado na, 'di ba? Ito lang yan mga kapatid. Ito ho kasing kila Bersamin, etong sa Office of the President, wala hong ni-red flag ang COA. Dito kay Sara, may red flag. Kahit na nakakuha pa sila ng unmodified opinion, na ang ibig sabihin lang naman ng unmodified opinion, mga kababayan, ay compliant kayo sa pagtatrabaho sa inyong financial statements. Sinunod ninyo ang standard. Pero hindi nangangahulugan daw doon na walang makikitang irregularidad. Hindi ito kumpirmasyon na malinis
ang paggamit ng pera. Dadaan pa rin ito sa masusing auditing process. At yung unmodified na yan, ang laki pong kasiraan niyan kung tutuusin. Oras na magkaroon ng matuklasan katulad ngayon, 'di ba? So ibig sabihin lang po nito, magaling yung accounting department ng Office of the President since 2018 hanggang ngayon. So mukhang parehong tao lang din naman eh. 'Di ba? Same person lang din naman ang tumatrabaho, ang gumagawa. Naalala ko yung binanggit dito ni Harry Roque dati sabi niya. So nung pagkapanalo niya nung 2017 nung maupo siya, so siyempre maraming mga natalo ng mga kongresista and then they have to take over the rooms. Pero yung mga dating staff nag-a-apply sa kanila ng mga bagito. Ang sinasabi, para mapapakinabangan niyo po kami para sa pagpe-prepare ng inyong, mga liquidation, sabi niya. Bakit? 'Di ba in-explain sa kanya. So ibig kong sabihin, meron po talagang tao na yan lang ang silbi sa mga opisina. Regardless kung mapalitan man yung boss nila na hinalal ng taong bayan, 'di ba? So diyan sa OVP gano'n din po 'yun. Yung tao na nag-prepare ng financial statements noong 2018 ni Lenny hanggang sa huling taon niya diyan, hanggang sa panahon ni Sara, mukhang pare-pareho lang din naman po. At gano'n pa man, preparasyon lang 'yan, 'di ba? Hindi pa rin po ito magpapatunay na malinis kayo. Oh. Kaya ang iginigiit ng depensa nito ni Marcoleta, tradisyon. Kasi kapagka tradisyon ang pinairal, pikit ka na lang. Hear no evil, see no evil. 'Di ba? Gano'n ang kanilang sinasabi. Oh, pikit ka na lang kasi ano 'yan, tradisyon 'yan, eh. Fuck the tradition, 'di ba? Kung pipikit mo ang inyong mga mata sa inyong tungkulin, papaano, ulitin ko lang, kung magnanakaw, papaano kung tadtad na ng red flag ang Office of the President, tapos kayong mga kongresista, yung power of the purse, hindi ninyo ginagamit, kayo ang nag-a-approve ng budget, ng initial na pag-aproba nito, ng pagbusisi, tapos pagdating po diyan sa dalawang opisina, pikit mata kayo. Itong sinasabi ko mga kababayan, that includes the past and the future. 'Di ba? Mga uupo diyan sa Office of the President, paiiralin lang 'yon. Abay, hindi po 'yan batas. Ang tradisyon ay hindi po batas. Okay? Lugi ho ang taong bayan diyan. Oh, alright? Kaya dapat busisiin nilang maigi. Sabi ni do you remember Serafin Cuevas and Estelito Mendoza? Saan po? May previous comment yata 'to, hindi ko nakita. Siyempre kilala ko yung dalawang yun. Si Estelito Mendoza, tsaka si Serafin. Okay. Sige, scanin 'to. Nakakatawa sabi niya. Sabi nila magkaisa tayo. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kailangan na niya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan ang ating bansa. Tama. Kaya hindi pwede Marcoleta yung trip mong pipikit ang mata sa ngalan ng tradisyon ng Kongreso. Isang malaking katarantaduhan yun. Isang malaking kabalentunaan yan. Isang malaking lantarang pagpapabaya yan sa tungkulin. Na ibabala ninyo ang tradisyon. Dahil ang tradisyon, ipipikit nyo mata nyo sa inyong trabaho. Magkano? Papaano ninyo nasisikmurang gawin yan? Papaano niya nasikmura ni Marcoleta na dati nating hinahangaan, bilib na bilib ako diyan noon. Nung 18th Congress. Langhiya. Sabi niya, paano magkakaisa ang isang bansa pagka ini-impeach mo ang Vice President? Ito ho ang sagot doon mga kababayan. Paano raw magkakaisa ang isang bansa kung ini-impeach mo ang Vice President? Simple lang po. Magkakaisa tayo sa paniniwala na ang gobyerno, ang Kongreso, ang Senado ay hindi sila pumapabor sa graft and corruption. Isipin mo, tinatanong lang tungkol sa pera, hindi maipaliwanag
dadaanin na sa pang-aaway, dadaanin na sa fake news ng mga vloggers nila, 'di ba? Dadaanin na sa pagbabanta, paghahamon. Oh, sabi ni Emmanuel Sandoval, "Ang utak mo wala yan sa kalingkingan ni Marcoleta, boy. Sabihan lang kita." Thank you. Yun nga po yung malaking insulto, eh. Wala nga ho ako sa kalingkingan niya, eh, pero nakakaintindi po ako ng tama. What do you think, Emmanuel Sandoval? Ikaw ba, pabor ka ba na ipikit ng mga kongresista ang kanilang mga mata sa pagbusisi sa pera mo? Pabor ka ba dun? Dahil lamang OVP at OP, Office of the President at Office of the Vice President ang gumastos ng pera ng bayan, pabor ka ba dun? Kahit na merong alingas-ngas ng korapsyon, pabor ka ba dun? Pagka pabor ka dun, ewan ko na kung anong klaseng kaisipan pang meron kayo, 'di ba? Oh, sabi niya, ngayon balikan ko lang 'to, paano magkakaisa ang isang bansa pagka ini-impeach ang Vice President? Simple lang, kasi mare-realize po ng taong bayan katiwa-tiwala ang gobyerno ngayon. Katiwa-tiwala ang ating Kongreso. Bakit? Kasi ginagampanan nila ang kanilang trabaho. Yun po yung maliwanag doon, 'di ba? Now, ano ho ang aking patunay na yan po ay nangyayari na po ngayon talaga. Nakikita na po talaga ng taong bayan. Oh, ng ating Kongreso, bahagi ng ating gobyerno, pati ang OVP, 'di ba? Ito ho ang katunayan. There was a latest survey from November 12, 2024. Mula po dito sa RPMD, Boses ng Bayan, third quarter. Frustrating po ng Kongreso. Tumaas po, House of Representatives. Satisfaction rating nila, 80% na. Sino na lang ang nagsasabing palpak to? Siyempre DDS. Nasagasaan eh. Ang kanilang mga puon eh. Na imbisa na sumagot lang ng ubod, linaw. Ganito po kasi ang ginawa namin dyan sa pera. Ganito po kasi, hindi yung, 'di ba, dinaan na sa gulo. Akala naman matatakot ang mga miyembro ng House of Representatives. Mga kapatid, gusto ko lang pong linawin sa inyo ito. Bakit ang ating mga kongresista ay hindi po takot sa mga Duterte? At bakit po ang ating mga senador ay takot sa mga Duterte? Ito ho ang sagot doon, mga kapatid. Ang mga senador, okay? Ang mga senador po ay nanghihingi, nanlilimos ng boto, endorsement kay Digong, kay Sara, 'di ba? Sa KOJC. Kaya ho sila takot. Baka hindi sila ma-endorso. Pero ang ating mga kongresista, they don't fucking care. Bakit? Doon lang sila focus sa kanilang distrito eh. Oh, papaliwanag lang nila sa kanilang distrito. Mga kababayan, mga kadistrito ko, ganito ang ginawa nila sa pera ng bayan. Kabilang ang buwis ninyo. Mga kadistrito, sinuportahan natin yan, sama-sama tayo. Isinulong ko ang suporta para sa kanila noon. Pero ayaw nilang sagutin ng maayos dahil nabubuking sila. Ayaw nilang harapin ang mga tanong ng Kongreso. Dinadaan sa panggugulo, sa pang-aaway. Oh, 'di ba? Ganoon lang. Wala silang utang na loob sa mga Duterte. Maging dito sa KOJC, kakarampot lang naman. Okay? Hmm. So yan, 'di ba? So kung paano nagkakaisa, dito pa lang po maliwanag na. Satisfaction pa lamang nila, 'di ba? Sa trust rating 83%, 80% ang satisfaction. So yan, maliwanag na maliwanag yan. Doon sa tanong, papaano magkakaisa kung ini-impeach? Ibig sabihin po, nasisiyahan ng taong bayan. Okay, nasisiyahan sa performance. Ito pa, sabi niya, hindi na ako masaya doon sa House of Representatives. Bakit?
ito pa. Kapag inilalaban natin ang katuwiran, kapag sinasabihan natin sila kung ano yung tuntunin, yun na nga yung tradisyon eh. Yung tradisyon niya eh. Mga kababayan, mga DDS, tanong ko lang po sa inyo, batas hubang dapat sundin ang tradisyon? Ah, 'di ba? Yan ay pagtatakip butas yan. Pag pinairal ang tradisyon. Ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi po lima-limang piso. Maraming, maraming, maraming ₱5 po, milyones po ang pinag-uusapan natin. Ay, sabi rito, kapagka inilalaban natin ang katuwiran, kapag sinasabihan natin sila kung ano yung tuntunin, kung ano yung dapat gawin para hindi nag-aaway-away, baliktad po yung nangyayari. 'Pag ako ang nagsasalita, guguluhin nila ako, pagtutulong-tulungan nila ako. Pati nga yung hopya na kinakain ko, kukunin pa nila. Gano'n po ang mga taong yun. Pambihira naman, hopya lang pala, 'di ba? Paano ka namang ginugulo? Oh, tinataasan niya ho kasi ng boses, eh, yung mga kasama niya, eh, 'di ba? Tapos hindi ho po puwedeng igigiit dito yung meron tayong rules of court. Pairalin natin dahil ginagamit natin ang rules of court. So, dapat mag-stick tayo do'n. Hindi puwede ang ganito, ganyan, hindi puwede sa korte. Yung pong mga committee kasi, ito ho ay quasi, judicial body. Parang korte ang ibig sabihin ng quasi, okey? Hindi ho pekeng korte, parang korte. Bakit? They can decide, they can ask questions, they can probe, 'di ba? Same goes with the real courts of law. Oh, ito naman, they're guided, 'di ba? Under the notion ng in aid of legislation. Oh, para makahanap kami ng paraan na makagawa ng batas o panukala na batas na maamyendahan o magawang bagong batas para hindi na maulit 'yan. Oh, ayaw ni Marcoleta. Ay nako, ano, si Marcoleta 'di bagay mag-senador, bakit pinapahalagahan niya ang tradisyon? Yun nga, eh. Kasi po, only the tradition can absolve Sara Duterte in the House of Representatives. Yun na lang ang makapagsasalba kay Sara, 'di ba? Wala na hong iba. Ang liwa-liwanag, nilatag na ng mga kongresista natin sa mga hearing. Naospital na yung mga tauhan niya. Oh, 'di ba? Naospital na sila dahil sa katotohanan. Nakaka-stress po talaga ang katotohanan. Gano'n 'yun. Hindi po tinerrorize yung mga 'yon. They were not terrorized. They were asked politely. Hindi nga sumigaw si ano sa kanila, eh, si Paduano, eh, 'di ba? Oh, maliwanag naman po talaga. He is a protector, 'di ba? Ang bihira naman, hopya. Marcoleta naman, eh. Pero ano, in fairness, ito po yung sa hopya, eh. Tawa ako ng tawa rito, eh. Wait a second. Ito yung sa hopya niya, eh. Oh, nawala yung hopya. Away sila ni Paduano. Lagi ka naman gumaganyan. Anong in-aid of legislation ang pinag-uusapan? Sino nag-establish? Wala na prior determination. Yun ang problema rito kay Marcoleta, eh. Iginigihit yung rules of court, 'di ba? Binara sila din ni Manuel na hindi ho po pwedeng limitahan ang klase ng patakaran dito. Paano tayo makakapaggawa ng batas kung limitado ang galaw natin? And that is right. Kaya nga po merong limited immunity
parliamentary immunity ang mga mambabatas. If they're in session, 'di ba? Or yung privilege speech nila, oh, guaranteed po 'yun ng immunity. Etong sa mga committee hearings po nila, may immunity rin po 'yun. Kasi para hindi po sila malilimitahan ng galaw, mas makakapag-isip sila, 'di ba? Kailangan nilang magtanong kahit na medyo mabagsik yung tanong, 'di ba? Kahit na incriminating, pwede. Kasi hindi naman nila ipakukulong yung tao, wag nga lang magsinungaling. Kasi nanumpa ka na eh, sa ngalan ng Diyos eh, 'di ba? Ito nakakatotong away na 'to eh. Paliwanag niyo sa hopya. Wala naman akong pinagtungkulan doon. Gusto ko yung mga hopya eh. Kay hopyang hapon yan, kay hopyang baboy, munggo kay hopyang Marquez pa yan sa Nueva Ecija. Nagkataon na maraming hopya na nakakalat at sa harap ko meron, yun na lamang ang kinain ko. Nung kunin ko, nakakalimutan ko wala na palang laman. Siguro dahil sa pagkayamot, meron ako naririnig na salita ng salita, naitsa ko lang naman. Sino si Boy Tipas? Ay nako, Marcoleta.